Yun, kamusta po kayo mga subscriber ko at sa mga sumusuporta po sa ating channel. Maraming salamat po. Muli po ito po si Uragon Tinoy. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tama po ba na tuwing magkakamali ang bata ay kailangan paluin? Ito pong content na to ay hindi lang po to para kay Tekram. Para din po sa mga magulang na makakapanood dito sa aking channel. Para po, alam nyo din po, ang tamang pagdisiplina sa bata. Tama po ba na sa tuwing magkakamali ang bata ay kailangang paluin? Sa mga hindi po nakasubaybay, ito pong si Tekram ay meron po siyang channel, charity vlogger. Pero alam ko naman po na ito po si Tekram ay sikat. Siguro naman po halos lahat nakapanood na kay Tekram. At alam nyo rin po siguro kung ano po yung issue ngayon kay Tekram. Dahil po doon sa kanyang sinasabing ampon na si Dave na umalis sa poder ni Tekram. Dahil isa na rin po siguro sa dahilan ay yung nasabi ni Dave na pamamalo. Yun po, tama po ba na ang disiplina sa bata ay pamamalo? Dahil kahapon po, nanood ako ng live ni Tekram, nasabi po ng team nila na ang pamamalo daw po sa kanila ay parte ng disiplina sa bata para magtino. Ganito po yan. Ang pamamalo po sa isang bata ay isang beses lang. Sa unang beses na paluin mo ang bata, magkakaroon po yan ng takot. Magkakaroon yan ng takot na makagawa ulit ng pagkakamali o kasalanan. Sa pangalawang pagkakataon at nagkamali ang bata ay pinalo mo uli. Yung takot na naramdaman ng bata nung unang mo siyang pinalo ay mawawala yun. Mapapaltan yun ng sama ng loob. At sa pangatlong pagkakataon, na pinalo mo uli yung bata, matatanggal yung sama ng loob na yon sa bata. Ang papalit doon ay galit. Galit ang papalit. At sa tuwing magkakamali ang bata ay paulit-ulit mo ring pinapalo, mawawala yung galit sa bata. Ang papalit dyan sa bata ay plano. Magkakaroon ng plano ang bata. Planong iwanan ka o planong labanan ka. Kahit magulang ka pa, paano pa kaya kung hindi mo naman tunay na anak, yung sinasaktan mo, pinapalo mo. Kahit tunay na anak pa yan, pag lagi mong sinasaktan ang bata, magkakaroon niya ng plano na layasan ka o labanan ka. Ilang beses lang dapat paluin ng bata? Isang beses lang po. At kung papaluin mo yung bata, siguraduhin mo ng masasaktan, iiyak, at pagsisisihan niya yung ginawa niyang kasalanan. Yung unang pagkakataon na yon na pinalo mo yung bata, magkakaroon ng takot sa iyo yan. At sa tuwing magkakamali yung bata, dahil hindi naman maiiwasan na magkakamali yan, bata yan Sa tuwing magkakamali yung bata, ipaintindi mo sa kanya na mali yung ginawa niya. At kung sumasagot yung bata, sabihin mo, gusto mo paluin kita uli? Gusto mo yung ginawa ko sa'yo dating pagpalo, paluin kita uli? Magkakaroon ng takot yung bata. Dahil ayaw niyang mapalo, magtitino siya. Tatandaan niya yung pagkakamali niya. Dahil sa unang pagkakataon lang na pinalo mo siya, naramdaman niya yung sakit, naramdaman niya yung takot. Pero kung paulit-ulit mo siyang sinasaktan, lalaban yan. Magkakaroon ng plano yan. Ito ang dahilan, ito ang isang dahilan na dapat niyong tandaan. Kaya ni Dave iniwan sa Tekram, isa yun sa dahilan. Isa yun sa dahilan na nagtanim ng sama ng loob dahil sa pananakit. Di ba? Ako meron akong anak isang beses ko lang napalo. Isang beses ko lang napalo yung anak ko. Puwet na puwet ako nung galing ako sa trabaho kasi panggabi ako. Tapos meron kaming maliit na business noon, yung asawa ko nandun sa shop, sa business namin. Tapos yung bata sa akin na yun, pinapakain ko yung anak ko. Ang tagal. Ang tagal kumain. Sabi ko sa kanya, anak, inaantok na ako. Puro cellphone, inuot-ut yung kanin, puro cellphone. Inaantok na ako, anak, gusto ko na magpahinga, gusto ko lang matulog. Hindi nakikinig. Sige, cellphone, ut-ut ng kanin. Pinalo ko, ang pinampalo ko sa kanya yung stick ng barbecue sa paa. Umiyak siya, nasaktan. Kumain, dire-diretso. Sa tuwing magagalit ako, lagi ko sinasabi sa kanya yon.
Gusto mo paluin kita? Awa ng Diyos, lumaki yung anak ko. Lumaking mabait, matino. Ngayon, 20 years old na. O, pag hindi kami nagkakaintindihan, pinapangalan ko, lagi ko sinasabi sa kanya, anak, nandito kaming mga magulang mo. Kung ano yung mga sinasabi namin para sa kabutihan mo. Ngayon, kung hindi mo susundin, nasa sayo na yan. Nasa tamang edad ka na. Ikaw na yung gagawa ng landas sa tatahakin mo. Pero kung hindi mo ako pinakinggan at may nangyari sa yung hindi maganda, kasalanan mo na yan. Pero ako, hindi ako nakalimot sa iyo magpaalala. Mararamdaman mo ang pakiramdam ng isang magulang kapag wala na kami. Ngayon, hindi mo pa naiintindihan. Kasi wala ka pang pamilya eh. Hindi mo pa naiintindihan. Sige lang. Pero pag dumating yung panahon na nagkaroon ka na ng pamilya, lahat ng sinabi ko sa'yo, masasabi mong tama. Masasabi mong totoo. Awa ng Diyos, yung anak ko, lumaki ng maayos, lumaki ng matino, lumaking mabait. Nag-iisa lang yun ha. O, hindi po paraan ng pagdidisiplina ang pamamalo. Paraan po yan para labanan ka at maging matigas ang ulo. Hindi po yan paraan. Mali po yun, mali po. Dapat alam po nating mga magulang yan. Sa mga nakapanood po ng video ito ng mga magulang, alam niya yan. Kasi naging experience din natin yan eh. Yung mga bata tayo, naging experience din natin yan. Kapag pinapalo tayo ng mga magulang natin, alam natin ang pakiramdam. Di ba? So yun po, sana po itong video ito ay nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. God bless po.